Ang kapal naman ng mukha mo na magpakita pa rito sa bahay. Wala ka na ba talagang nararamdaman na hiya sa katawan mo? O kahit na konsensya man lang? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Hindi ko ba pwedeng makita si Papa kahit sa burol niya lang? Wala ba akong karapatan dito? Anak rin naman niya ako ah. Oo, anak ka nga. Pero anak ka lang niya sa labas. Hindi ka na dapat pumunta rito dahil wala ka ng kadugo rito. Si Mario na nga nag-iisa mong kadugo. Namatay pa ng dahil sa'yo. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Pinauwi ako ni Papa. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin, Mama? Huwag mo akong tatawagin, Mama. Hindi kita anak. Anak ka lang ng asawa ko sa ibang babae at kahit na kailan, hindi ko matatanggap ang katulad mo na palaging kamalasan ng daladala sa pamilya namin. Kung alam ko lang na ikaw ang magiging dahilan para mawala sa amin si Mario, hindi na sana ako pumayag na tumira ka rito. Charlotte! Grabe naman kayo sa akin. Akala niyo ba kayo lang ang nasaktan? Akala niyo ba kayo lang ang nahihirapan sa pagkawala ni Papa? Oo na, kasalanan ko na. Isisi niyo sa akin ang lahat. Pero sana naman, hayaan niyo ako makita si Papa kahit sa mga huling sandali niya lang dito sa mundo. Ang kapal ng mukha mong gustuhin na makita siya, ikaw nga ang dahilan kung bakit siya nawala. Paano ba natitis yun, ha, Tobias? Bakit ba ang kulit niyong matanda ka? Hindi ko nga kasalanan na nangyari. Bigla niya akong pinauwi sa kalagitnaan ng paglalakbay namin. Hindi ko naman alam na may masamang mangyayari nun. Dahil kung alam ko lang, ay hindi ko naman siya iiwan eh. Kung talagang mahal mo ang tatay mo, kahit anong sabihin niya, hindi mo siya iiwan. Kung talagang gumagana yung utak mo, alam mong maraming aswang pero iniwan mo pa rin. Dahil nga ang sabi niya, hindi niya ako kailangan. Ang sabi niya, may iba siyang makakasama. Kahit na ano pang gawin mong dahilan, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit siya namatay. Pinauwi ka niya para makaligtas ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang mabuti pa, umalis ka na rito. Eto, ayan, sa'yo na yung mga biskwit na yan. Ibahan mo sa paglalayas mo. Ayan, yan na lahat yan. Isaksak mo sa baga mo. Ang sama-sama talaga ng ugali niyo. Kahit kailan ay... Ano? Sasagot ka ba? Ha? Ayan! Ano? Masakit ba? Mamumulay ang pisngi mo kakasampal ko pag hindi ka tumigil, ha? Tama na! Hindi niyo ako pwedeng saktan! Tuluyan nang hindi nakapagpigil si Tobias. Kinuha niyang muli ang balde ng biskwit at hinagi sa ginang. Wala nang pakialam si Tobias kung tamaan ng mga nakikipaglamay sa tapat ng bahay. Gulat na gulat ang ginang. Hindi nito inakala na sasabog ng ganon ang binata. Matagal na ako nagtitimpi sa pagiging reyna-reynahan mo ah. Baka nakakalimutan mong matanda ka. Mamamahin ni Papa ang bahay na yan. At hindi naman kayo kasal ni Papa kaya wala kang pakialam kung diyan pa rin ako tumira. Subukan mo akong pagbawalan ulit na pumunta rito. Ipapalit kita kay Papa sa kabaong. Nanlaki ang mga mata ng ginang sa narinig. Dire-diretso naman ang binata papasok ng bakuran at saka lumapit sa kabaong ng ama. Kahit nagbubunga nga pa si Pasita ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang makita si Mario na kanyang ama. Kilalang manunugis ang ama ni Tobias sa kanilang lugar. Marami nang natugis na aswang ang tatay niya na naging dahilan para maging sikat ito sa nakararami. Si Tobias ang kasakasama ni Mario sa tuwing meron silang dapat itumbang aswang. Kaya nga lang, medyo minala sila ng madali ng mga aswang si Mario. Ang pagkakaalam ni Tobias ay nadumog ng aswang ang kanyang ama. Yun ang sabi ng ilang manunugis na naghatid ng labi ng lalaki. Sa pagkawala ng kanyang ama, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya papayag na hindi siya makakaganti. Huwag kang mag-alala pa. Igaganti kita. Uubusin natin ang mga aswang na yun. Bumuntong hininga na lamang si Tobias. Pinukulan niya ng tingin ang kanyang stepmother na tangkasanang lalapit sa kanya. Tumigil ang ginang sa takot na pagbuhatan na siya ng kamay ni Tobias. Tumigil ka na ha. Igalang natin ang burol ni Papa. Naglakad na palabas ng bakuran ng binata. Nagsarado na lamang ang kanyang kamao nung mga sandaling yun. Nanggigigil siya na may halong pighati. Masyado kasing biglaan ng lahat kahit ang iba rin nilang kapwa manunugis ay nagtaka rin sa nangyari.
Habang naglalakad sa hindi malamang direksyon, napadaan si Tobias sa bahay ng kanyang kaibigan na si Elman. Napatigil ang lalaki sa pagpukpok sa upuan nang makita siya sa labas. O tol, nabalita ako nangyari kay Mang Mario. Nakikiramay ako tol ha. Maraming salamat, Tol. Pupunta ako mamaya. Nandun ka ba? Hindi. Iwas muna akong makita ko mukha ng stepmother ko eh. Gusto ko lang igalang yung burol ng tatay ko. Ah, okay sige. Pero pupunta pa rin ako sa burol mamaya. Tol, kapag kailangan mo ng kausap sabihan mo lang ako. Si Papa nga pala, nagmumukmok sa loob. Hindi niya matanggap na nawala ang tatay mo eh. Alam mo naman, matalik na magkaibigan ng dalawang yon. Pakisabi kay Manggarin, tibayan niya lang. Kagaya ng ginagawa kong pagpapakatibay. O sige tol, punta mo na kung saan ka pupunta ngayon. Tatapusin ko lang tong nawasak na silya namin eh. Tinapik pa ni Elman ang balikat ni Tobias. Pilit ng ngiti na lang ang naisukli ni Tobias sa kaibigan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang gana sa lahat. Parang gusto niya na lang maglakad ng maglakad at bahala na ang kanyang paa kung saan siya dadalhin. Lutang na lutang ang isip ni Tobias. Paikot-ikot lang sa iisang ideya ang tinatakbo ng utak niya. Yun ay ang magantihan ang mga aswang na pumaslang sa kanyang ama. Sandali siyang tumigil. Napatingin siya sa bilog na buwan. Kapag nakikita niya yon, lagi niyang naaalala si Mang Mario. Palagi kasing pinapaalala sa kanya ng ama na kapag bilog ang buwan, ibig sabihin lang daw noon ay malalakas ang mga aswang sa ganoong oras. Pinapangako ko, Tay, sinusumpa ko sa buwan. Lahat ng mga lintik na aswang na yan ay uubusin ko. Wala akong ititira, bata man o matanda. May sakit man o may kapansanan, basta aswang, hindi ako magdadalawang isip na, Napalingon si Tobias sa kanyang likuran nang maramdaman na may tao sa kanyang likuran. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ang nakita niyang nakatayo sa daan. Nagtaka si Tobias, hindi niya alam kung anong problema ng babae. Nang magsasalita na sana siya, bigla na lang tumumba ang babae at nagkalat pa ang mga dala nitong gamit. Buisit, anong nangyari dito? Miss? Miss? Ayos ka lang ba? Miss? Nag-aalangan man ay niligay ni Tobias ang ulo ng dalaga sa kanyang bisig. Pilit niyang ginigising ang dalaga. Pero wala na talaga itong malay. Wala nang choice ang lalaki. Kailangan na niyang buhatin yon at dalhin sa mas maayos na lugar. Nanlaki ang mata ni Elman at ni Manggarin nang doon dalhin ni Tobias ang babae. Nagtataka man, pinapasok pa rin sila ng mag-ama. Hiniga ni Tobias ang babae sa papag. Sa puntong yon, saka pa lamang nakita ni Tobias na may kagandahan pala ang babae. Parang manika ang mukha nito. Sa buong buhay niya, yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng dalagang ganun kaganda. Halos lahat kasi ng babae sa kanilang baryo, hindi na nga magaganda ay ang papangit pa ng ugali. Manggarin, Elman, pasensya na. Nakita ko lang kasi yan sa daan na hinimatay eh. Alangan namang iwan ko siya. Nakakaawa naman. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya dito ko dinala. Kainis. Nagdadrama ako kanina tapos biglang nangyari yan Ako rin Nagdadrama ako sa kwarto ko. Nataranta ako sa sigaw nitong si Elman. Akala ko naman kung ano na. Pero, di bale, habang wala pa siyang malay dito muna siya. Hindi kaya paggising niya bigla na lang siya magwala. Baka isipin niya, may ginawa tayong hindi maganda. Di bahala siya. Itutulak natin siyang palabas. Kaya mo? Ang ganda-ganda niya, no? Ano naman? Biro lang. Kung magising na yan, ihatid niyo kung saan man siya nakatira. Alam niyo naman na delikado na rito palagi kapag gabi. Nagkakalat ang mga aswang.
Mas maganda na kung may makasama siyang magaling na manunugis na gaya mo, Tobias. Umiling si Tobias. Hindi niya kayang tanggapin ang papuri ni Manggarin. Para sa kanya, hindi siya karapat-dapat na tawaging magaling. Kung magaling ako, dapat nagawa kong iligtas si Papa sa mga aswang. Lumapit sa kanya si Manggarin at inakbayan siya. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Ang mahalaga, buhay ka. Baka kaya ka pinauwi ni Paring Mario dahil ramdam niyang mapapahamak ka. Ngayon, nasa sayo na kung susundan mo ang yapak niya. Pa, masyado pang magulo yung utak niyang si Tobias. Wag na muna natin siyang i-pressure na pumalit kay Mang. Susundan ko ang yapak ni Papa. At pinapangako kong pagbabayarin ko ang pumaslang sa kanya. Uubusin ko ang mga aswang na yan. Bumuntong hininga si Tobias. Nakasarado na naman ang kanyang kamao. Nagtimpla na lamang si Manggarin ng kape para pakalmahin ang nag-aalab na damdamin ni Tobias. Habang nagkakape sila ay nagkamalay na ang dalaga. Tumingin-tingin yun sa kanila. Nang mahimasmasan ay bigla na lamang yun sumuksok sa gilid. Huwag po! Hindi po mayaman ang pamilya ko! Kuwalan niyo po ako! Nakaramdam ng pagkairita si Tobias kaya ito na ang sumagot. Hoy, huwag kang magpapansin. Nahimatay ka sa daan at nakita kita. Hindi ka ba natuto sa school kung paano magpasalamat? Naimatay ako sa daan. Bingi ka ba? Kasasabi ko lang eh. Tol, kalma. Bakit init ang dugo mo sa babae? Ewan ko, naiirita ako. Iha, totoo ang sinabi niya. Dinala ka niya rito kasi nahimatay ka daw sa daan. Pasalamat ka kasi siya ang nakakita sa iyo. Kasi kung aswang ang nakatsyempo, naka, baka absent ka na bukas sa eskwelahan din niya. Parang nakaramdam ng hiya ang babae. Naliwanagan na ito sa sinabi ni Manggarin. Maraming salamat. Hindi ko kasi matandaan eh. Ang alam ko lang naglalakad ako. Pasensya ka na ha. May pinagdaraanan kasi itong kaibigan ko eh. Pero saan ka pa nakatira? Para maihatid ka namin. Ihahatid niyo ako? Oo, delikado na kasi sa daan eh. Baka hindi mo lang alam ha, sasabihin ko na sa'yo. May mga aswang nang gumagala-gala. Mga manunugis ang target nila. Pero delikado pa rin para sa sibilyan na makadaupang palad sila. May usap-usapan na pati mga sibilyan binibiktima nila. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Maraming salamat na lang. Hindi mo kaya ang sarili mo. Hinimatay ka nga eh. Wala kang nagawa. Iha, magpatid ka na sa kanila. Mababait naman ang dalawang ito. Hindi sila bastos o banyak tulad ng ibang lalaki dyan. Isa pa, itong si Tobias, natural na sa kanya na tumulong kasi manunugis yan. Naman, ba't sinabi mo pa? Kumamot ulo na lamang ang ama ni Elmar. Saan ka ba nakatira? Ituro mo na kaagad para makauwi ka na. Parang nagdalawang isip pa ang babae. Pero nang makita nito si Tobias na parang naiirita na, agad na rin itong nagdesisyon. Sige, ihatid niyo na lang ako. Nakatira ako sa San Pablo eh. Araw-araw lang akong naglalakad kasi wala naman akong perang pamasahe. Malayo na yun ah. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Sanay naman ako tsaka... Babae ka pa rin. Mukha ka ring mahina. Huwag kang makampante sa paglalakad ng nag-iisa ha. Hindi sa lahat ng oras, swerte ka. Tama siya, miss. Marami nang nabibiktima ngayon ng mga aswang at hindi na malabo mangyari sa iyo ang bagay na yon. Kaya para makaiwas ka, iwasan mo maglakad ng mag-isa, lalo na kung gabi. Maraming salamat sa paalala niyo. Kaya mo na bang maglakad? Ihatid ka na namin. Kaya ko na naman na. Bay dapat lang. Lumabas na sila ng bahay.
Ihahatid nila ang babae sa kung saan man yun nakatira. Para kay Tobias, isang malaking abala yun sa kanya. Pero wala siyang magawa. Konsensya niya kung may mangyayari sa babae, tapos wala siyang ginawa. Mahaba-haba na ang nilakad na magkaibigan nang maalala nila na hindi pa pala nila kilala ang babae. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Elman na itanong yon. Mukha naman kasing walang balak si Tobias na malaman ang pangalan ng dalaga. Miss, ano nga pala pangalan mo? Tawagin niyo na lang akong Leonora. Leonora? Ang ganda naman ng pangalan mo. Porque kapangalan lang ng dati mong syota, maganda ng pangalan. Utot mo. Natatawa at nahihiya na lang si Elman. Hindi niya inakala na babarahin siya ni Tobias. Samantala, masuring nagmamasid naman si Tobias sa kanilang nadadaanan. Hindi naman sa kinakabahan siya. Sadyang hindi na kasi niya alam ang daan na tinatahak nila. Yun ang unang pagkakataon na nagawi sila sa direksyon na yun. Kaya naman hindi niya maiwasang hindi maging mapuri sa paligid. Hindi naman sobrang liblib ang nadaanan nila. Marami pang halaman sa gilid pero kadalasan sa nadadaanan nila ay palayan. Ganun pa man, hindi naging kampante si Tobias. Palihim siyang nagdala ng punyal. Para kung sakaling may aswang na humarang sa kanila, may pwede siyang ipanlaban. Ganito kalayong nilalakad mo tapos sasabihin mong ayos ka lang? Hindi mo ba talaga alam ang nangyayari sa probinsya natin? Hindi naman kasi ako lumalabas palagi eh. Lalabas lang ako kapag may pasok. Tsaka doon sa amin, walang TV, walang radyo, wala rin kaming kapitbahay. Yung kalugar namin, ilang metro ang pagitan mula sa bahay namin. Marami nang inabala at pinerwisyo ang mga aswang para lang sa kaalaman mo ha. Isa na nga roon ang tatay ko. Bakit? Anong nangyari sa tatay mo? Pinatay siya ng mga aswang. Natamemi ang dalaga sa narinig. Wala naman kasi sa mukha ni Tobias na namatayan ito. Kaya hindi inaasahan ni Leonora na ganoon ang sasabihin ng binata. Kaya nga delikado na maglakad sa labas ng ganitong oras. Hindi ko alam kung matapang ka lang talaga o sadyang wala ka lang talagang alam sa paligid mo. Pasensya na talaga, wala akong alam. Pero nakikiramay ako sa pagkawala ng papa mo. Sana ayos ka lang. Pep, change topic, Leonora. Malayo pa bang bahay ninyo? Medyo masakit na kasi ang tiyan ko eh. Malapit-lapit na rin. Ayos. Makakapaglabas na rin ng sama ng loob. Uy, nakakaya ka naman. Makikitay ka pa sa ibang bahay. Okay lang. Para makapag-iwan ako ng remembrance ko dun. Nag-peace sign na lamang si Elman sa kanya. Mga ilang sandali lang, narating nila Tobias ang bahay ng babae. Di katulad sa mga nadaanan nila, ang parting yun na ng lugar ang medyo liblib. Kakaunti lang ang poste ng ilaw. Dahil base kay Leonora, hindi pa lubos na dinideklarang baryo o barangay ang lugar nila. Ayan na yung bahay namin. Pasensya na, medyo maliit lang. Ayos lang. Ang malaga pwede akong dumumi. Ay, oo, sandali, tatawagin ko lang si Lola. Lumapit ang dalaga sa pintuan at mahinghing kinatok ang pinto. Wala pang ilang sandali ay bumukas na rin ang pinto at bumungad ang matandang babae na puti na ang buhok. Bakit ngayon ka lang nakauwi? May project na naman kayo sa school. Teka, sino ba ang mga lalaking ito? Huwag mong sabihin na isa riyan ang nobyo mo, ha? Lola naman, malisyosa ka ha. Wala akong nobyo sa kanila. Nagmagandang loob lang sila na ihatid ako. Magandang gabi ho. Nakita ko po kasi siya na hinimatay sa daan. Ako lang ang naroon kaya tinulungan ko po siya. Nang magkamalay siya, sabi ko ihahatid namin siya dahil delikado nga ang daan. Naka, maraming salamat sa inyo kung ganon. Ito kasing si Leonora kapag napapagod yan talaga minsan hinihimatay yan. Paano? Wala naman kasing masakyan na papunta hanggang dito sa amin. Kaya wala siyang magagawa kundi araw-araw na maglakad.
Pero maraming salamat talaga sa inyo mga iho. Lola, mawalang galang na po. Pero pwede bang makigamit ng banyo? Banyo ka pa? Pwede naman makigamit. Dumiretso ka lang ha. Huwag kang lilingon sa kahit saan. Basta diretso ka lang. May tawag sila sa ganyan focus sa goal. Ngumisi na lamang si Tobias dahil sa pagiging makulit na matanda. Gustong-gusto na niyang umuwi ng mga sandaling yon, pero habang naghihintay siya kay Elman, naging interesado siya bigla sa lugar na yon. Sa hindi kasi malamang dahilan, parang nakaramdam si Tobias ng kakaiba. Palagay niya, dapat siyang mag-usisa sa lugar na yon. Sa dami na kasi ng lugar na napuntahan nila ng kanyang ama, parang yun na lang yata ang lugar na hindi niya alam. Leonora, anong tawag sa lugar ninyo? Ang tawag ng iba dito, baryo ng Baldos. Pamilya Baldos kasi ang unang tumira dito noon. Pero ang tawag naman ng iba rito, libliban, kasi liblib na. Bakit? Marami na kasi ako napuntahan ng lugar sa probinsya natin, pero hindi ako pamilyar dito Kailan lang naman kasi nabuo ang baryong ito. Hindi pa nga kami kinikilalang baryo May napalitaan ka bang merong aswang dito? Sa tanong na yun ay parang nabigla ang babae. Agad itong tumingin sa malayo para hindi makita ni Tobias ang panlalaki ng mata nito. Aswang? Wala naman akong nababalitaan. Di ba nga, lagi lang akong nasa loob ng bahay? Nakakabagot siguro kapag katulad mo, no? Puro aral lang. Natawa na lamang ang babae. Tumayo na si Tobias nang lumabas na si Elman sa banyo. Nagpaalam na rin sila dahil mag-aalanganing oras na rin. Isa pa, kailangan ni Tobias na bumalik sa burol ng ama. Sigurado ba kayong hindi na muna kayo magkakape? Naku, maraming salamat na lang po. Mas marami pong kape sa burol namin. Sige ho, aalis na ho kami. Maraming salamat ulit Mag-iingat kayo. Hindi na lumingon si Tobias habang si Elman naman ay kumaway-kaway pa sa maglola. Habang naglalakad sila palabas ng baryo na yon, meron silang nakasalubong na dalawang lalaki. Nakatingin lang din yon sa kanila na parabang nakikiramdam kung may gagawin silang masama. Bakit tol? Kilala mo ba yung dalawang yon? Mga aswang. Aswang yun? Pero wala akong gagawin. Masama kutob ko Pakiramdam ko, marami sila rito. Sinasabi mo bang baryo to ng aswang? Hindi. Iniisip ko lang na dahil liblib ito, may mga napapadaan o nakatira din talaga ritong aswang. Pero hindi alam ng mga tao. Kagaya na lang ng dalawang yon. Kung nadala ko lang yung espada ko, tatapusin ko sila Kaso, punyal lang na maiksi ito. Babalik ka rito? Oo, pero hihintayin ko munang mailibing si Papa. Magsasanay pa ako. Magpapalakas ako. Saka ko sila iisa-isahin. Nakakatakot ka kapag nagsiseryoso ka, tol. Matakot ka kapag hindi na ako seryoso. Kasi hindi na ako yun kapag ganun. Tara na. Pinagpatuloy ng dalawa ang paglalakad kahit na may nararamdamang pag-aalala. Nakikiramdam si Tobias sa paligid kung merong nasunod sa kanila. Pero sa awa ng Diyos ay wala naman silang nakita. Hindi mawala-wala sa isipan ni Tobias ang dalawang lalaking aswang nang makabalik na sila sa kanilang baryo. Naisip niya na lang bigla na parabang mas magiging kampante na ang mga aswang. Unti-unti na nilang nilalabas sa mga sarili nila na parang normal lang na tao. Bumuntong hininga na lamang si Tobias habang nasa lamesa sa burol ng kanyang ama. Patingin-tingin pa sa kanya ang stepmother na si Pasita. Pero sa pagkakataon na yon, nag-aalangan na itong lumapit sa kanya. Maging ang ibang kakilala ng ginang ay natatakot na rin kay Tobias. Hindi kasi inaasahan ng mga yon na papalag na ang binata kay Pasita.
Muli siyang lumapit sa kabaong ng ama at pinagmasdan ang mukha nito. Nakita niya na parang nakasimangot o malungkot ang mukha ni Mario. Lalong nanikip ang dibdib ni Tobias. Palagay niya kasi ay hindi pa talaga handa ang kanyang tatay na mawala sa mundong ito. Nakaramdam na naman ng galit ang binata, pero mas lumalamang ang sakit sa kanyang puso. Pagkatapos niya ron, nagtungo na muna siya sa isa pa nilang bahay. Ang bahay na pinundar ng kanyang ama para pagtaguan ng kanilang mga gamit. Ang bahay na yon ay nakatirik sa dulo ng baryo, na kung saan ay wala ng gaanong tao na nagagawi roon. Kinuha niya ang kanyang espada na nanggaling pa sa ilalim ng papag. Yun ang espadang bigay ng kanyang ama nung siya ay baguhan pa lamang sa pagiging manunugis. Katagal-tagal na rin mula nang hindi nadadampian ng dugo ang talim nito Pero ramdam ko na, nararamdaman ko na muli na kitang magagamit. Hinalikan niya pa ang kahabaan ng espada. Pinagmasdan niyang maigi ang talim nito. Napadako ang tingin ni Tobias sa bintana nang maramdaman niyang tila may taong napadaan sa labas. Hinawakan niya agad ng mahigpit ang espada at inihanda ang kanyang sarili. Maraan siyang naglakad. Paglabas niya ay naramdaman niyang nasa bubungan ang kaluskos. Pagtingala niya ay nakita niya roon ang isang tiktik. Nanlilisik pa ang mga matang nakatingin sa kanya at naglalaway. Nasa aktong aatakihin siya nito, pero dahil may kaalaman naman si Tobias sa pakikipaglaban, hindi siya nito nagalusan. Agad na nataga ni Tobias ng espada ang tiktik. Tinamaan ito sa tagiliran na naging dahilan para mapabagal ito. Ang lakas ng loob mong pumunta rito na mag-isa Walang awang tinaga ni Tobias ang aswang sa liig nito. Nang masigurong wala na itong buhay, ay sinunog na niya ang aswang. Lumingon-lingon pa siya sa paligid pero wala na siyang nakita. Nung mga sandaling yon, ramdam na ni Tobias ang pagmamadali ng mga aswang na malaga sa mga manunugis. Isang hindi magandang senyales para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nailibing na rin ang labi ng ama ni Tobias na si Mario. Nilunod din ng binata ang sarili sa pag-iensayo para maging karapat-dapat na kapalit ng kanyang ama. Kahit na papaano, ramdam naman ni Tobias na may pag-unlad sa kanyang sarili. Mas sumusay siya kumpara noong nakakasama niya pa ang kanyang ama. Pero kasabay ng kanyang pag-unlad ay ang pag-usbong ng mga pagpatay sa kanilang lugar. Ilang beses napapabalita na may ilang albularyo at manunugis na ang natatagpo ang patay. Bagay na nagpapatunay na hayok ang mga aswang na ubusin silang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman aangkinin ang lupa ng naiwan ng tatay mo. Isaksak mo sa baga mo kung gusto mo. Wala ka naman kasing karapatan talaga kasi hindi ka naman tunay na asawa. Itong bahay lang ang pwedeng mapunta sa'yo. Wala naman na akong pakialam sa bahay na ito kasi mabubulok na rin. Hindi ba pwedeng hati tayo sa lupa? Napangisi si Tobias. Noon pa man alam na niyang naghahangad din ang ginang sa mga maiiwan ni Mario. Hindi. Bakit? Sino ka ba? Ibibigay ko ang lupa sa tao makakapagpalago ng sakahan ni Papa. Kanino mo naman ibibigay Sa mga kamag-anak mong hilaw? Wala ka na ron. Basta hindi sa'yo. Nanggagalaiti ang ginang sa sinabing yon ni Tobias. Pero wala namang yung magawa. Sa batas, si Tobias lang talaga ang may karapatan sa lahat ng ari-arian na naiwan ng yumaong ama. Nagtungo si Tobias sa tirahan ni Manggarin at anak nitong si Elman. Sakto naman na nagpapahangin lang sa bakuran ang mag-ama noong mga sandaling yun. Pumasok si Tobias at saka nakangiting inabot ang papel kay Manggarin. Ano ito? Mga papeles siya ng lupain ni Papa. Bakit mo sa akin ibinibigay? Ikaw lang po kasi ang nakikita kung pwede magpatakbo ng sakana na iwan niya Sayang ang mga pananim doon. Sagana pa naman. Wala rin kasi akong alam sa ganyan Ikaw lang yung kasakasama ni Papa sa sakahan.
Kaya naisip ko na baka kaya mo kong tulungan sa bagay na ito. Sa iyo ko po ipagkakatiwala ito. Huwag po kayo mag-alala. Maghahati po tayo sa mga kikitain. Napatayo si Manggarin sa kanyang kinauupuan. Hindi ito makapaniwala. Sigurado ka ba, Tobias? Wala namang problema sa akin kung may kikitain ako. Ang akin lang mahalaga ito sa papa mo. Hindi ba mali na ipaubaya mo ito sa hindi mo naman kadugo? Parang kadugo ko na rin naman kayong dalawa ni Elman. Matalik na kaibigan ho kayo ni Papa. Matalik na kaibigan ko rin naman si Elman. Kayo ang laging nandyan sa amin kapag may problema kami. Kaya wag na ho kayo magtaka na mas may tiwala pa ako sa inyo kaysa sa mga kamag-anak ko. Ay nako, Diyos ko, itong taong to, huwag ka mag-alala, iho. Gagawin ko ang lahat para maging maganda ang takbo ng sakahan natin. Maraming salamat to, Manggarin. Naging maganda naman ang pagpapatakbo ni Manggarin sa sakahan sa mga unang linggo. Masaya si Tobias dahil sa wakas, mas mapagtutuunan niya ng pansin ang pagtugis niya sa mga aswang. Hindi na siya humingi ng alalay sa mga kapwa nila manunugis. Mula nang mamatay ang kanyang ama, nawala na siya ng tiwala sa mga kapwa nila. Hindi man lang niya kasi nakitaan ng parehong interes ang mga ibang manunugis. Parang natakot pa nga mga yon na kalabanin ang ibang aswang. Pero wala nang pakialam si Tobias kung may sumama man sa kanya o wala. Ang mahalaga na lang sa kanya ay mapatay ang mga aswang. Naglalakad si Tobias patungo sa libliban noong mga sandaling yon. Babalik siya sa lugar kung saan nakatira ang dalagang si Leonora. Dala-dala niya ang kanyang gamit. Talagang mukha siyang manunugi sa mga sandaling yon. Habang naglalakad papasok sa libliban, nakasalubong niya ang matandang si Esang. Madilim na ang daan pero katakataka na nasa labas pa ang matanda. Nagkatinginan sila at napatigil. Iho, di ba isa ka sa nagatid sa apo ko? Tama ako, hindi ba? Opo, tama po. Anong ginagawa mo rito? Pupuntahan mo ba si Leonora? Natutulog na. Iba po ang pakay ko. Iho, sabihin mo nga sa akin, ano ka ba talaga? Tumingin ng seryoso ang lalaki. Hindi na niya itatago pa ang tunay niyang katauhan. Isa po akong manunugis ng aswang. Anak ng dating pinakamagaling na manunugis na pinatay rin ng mga aswang. Marios, Bakit po? wala naman. Sige po, tutuloy na po ako. Hahanapin ko pa yung mga aswang sa lugar na ito. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala at kaba. Samantala, dire-diretso lamang si Tobias sa paglalakad. Wala siyang nararamdaman na kahit na kaunting takot. Nilagpasan niya ang bahay nila Leonora. Tinungo niya ang nakikita niyang bahay sa hindi naman kalayuan. Walang dalang langis si Tobias kaya medyo mahihirapan siyang tukuyin kung sino ang aswang. Ang magiging basihan na lamang niya ay kung sino ang maaalarma. Tao po? Malakas ang pagkatok na ginawa niya. Mga ilang sandali lang ay agad din naman itong nagbukas. Bumungad sa kanya ang dalawang lalaki na nakita na niya nung una. Sa loob ay meron ding iba pa na nagtatakang nakatingin sa kanya. Nang kunin na ni Tobias ang kanyang espada, agad na nagbago ng anyo ang mga nasa loob. Huli kayo, balbon! Walang sinayang na pagkakataon ng binatang si Tobias. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Kahit na medyo masikip, hindi siya natakot. Una niyang inatake ang dalawang lalaki na nasa gilid. Nakailag ang isa, pero hindi pinalad ang kasama nito. Kanya-kanyang gapang sa pader ang mga aswang. Mababangis at naglalaway-laway pa. Mga tiktik pala kayo! Mga mahihinang aswang! Pinuntong ni Tobias ang buong galit niya. Pinagtatataga niya ang mga naroon. Wala siyang pinatawad kahit na isa. Sa husay ni Tobias, hindi nagawang makapalag na mga aswang na naroon.
Sa loob lang ng 1 minuto, nakabulagta na ang mga yon. Pagtingin ni Tobias sa labas, nakita niyang may mga tao nang nakakakita sa ginagawa niya. Kaya naman, hinila nila ang isang aswang at pinakita sa mga yon. Makinig kayo! May aswang sa lugar ninyo at kabilang ang mga ito sa mga yon. Kayo, wala bang aswang sa inyo? Nanginginig na umiling-iling ang mga tao. Natatarantang umalis sa mga yon. Hindi pa nakontento si Tobias. Sinunog niya ang mga bangkay ng mga aswang na kanyang napaslang. Kalmado lang siya sa gilid habang kumakain ng pinitas na bayabas. Parang wala lang nangyari. Naging halang na ang kaluluwa niya pagdating sa mga aswang. Nagsisimula pa lang ako. Iisa-isahin ko kayo, ha? Napatigil ang sasabihin ng binata nang biglang marinig niya ang magkakasunod na yabag ng paa. Tumayo siya nang makitang nasa labas na ng bakuran ng mga yon. Mga aswang ang mga yon. Inaasahan niya na may mga darating pa. Kaya hindi na niya maiwasang hindi masabik. Sa halip na mabahala dahil sa bilang ng mga aswang na naroon, mas lalo siyang tumapang at naging determinado. Kung sinuswerte ka nga naman, oh. Hindi nyo na ako pinahirapan pang hanapin kayo, ah. Muling ipinorma ni Tobias ang kanyang espada sa ere. Handang-handa na siyang lumaban. Mga ilang sandali lang, kanya-kanya nang naglundagan ang mga aswang. Hindi nagpatinag ang binatang manunugi sa mga yon. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pag-ilag. Hindi rin pangkaraniwan ang opensang ipinakita ni Tobias. Kahit ang mga aswang na yon ay nagulat sa kanyang kahusayan. Oh, bakit kayo tumigil? 5 pa lang ang nababawas ko sa inyo, ah. Natatakot na ba kayo? Sa isang iglap lamang, nakahandusay na ang mga aswang sa lapag. Nagkakatinginan ng mga aswang na naroon. Buong akala ni Tobias ay aatrasan na siya. Pero hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing may tumusok na parang karayom sa kanyang leegan. Dahil doon, naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mukha. Sumunod doon ang bagyang pagkahilo. Buisit! Walang nagawa si Tobias kundi ang umatras. Mas mapapadali ang kamatayan niya kung papalagan niya ang mga yon. Napatingin siya sa gilid. Yun lang ang natatanging daan na pwede niyang suotan. Kahit na bahagyang nahihilo, hindi nagdalawang isip si Tobias na tumakbo papunta sa halamanan. Tumalon siya roon. Mabuti na lang ay nakakapit siya, kaya hindi siya natumba. Susuray-suray na tumakbo si Tobias papasok ng kagubatan. Pagtingin niya sa likuran ay nakasunod pa rin ng mga aswang. Habang tumatakbo, nararamdaman niya ng parang kaunting-kaunti na lang ay babagsak na siya. Umiikot na rin ang kanyang paningin. Buisit! Malas! Nang malapit na niyang maipikit ang kanyang mga mata, ay naramdaman na lamang niya na may malambot na kamay na humawak sa kanya. Hinila siya nito paalis bago pa man siya tuluyang mahabol ng mga aswang. Hindi na alam ni Tobias sa mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya na wala na siya sa kagubatan. May kaunting hilo pa rin siyang nararamdaman. Pero wala na ang pamamanhid ng kanyang mukha. Sinubukan niyang bumangon. Nakita niya si Leonora sa gilid. Habang ang matandang si Esang naman ay nagpipiga ng bimpo. Leonora? Kami ang nagligtas sa iyo ni Lola. Ano bang nangyari sa akin? Hinahabol ka ng mga aswang. Mabuti na lang ay naabutan ka namin ni Lola. Merong nakatusok sa liig mo eh. Karayom yun na binabad sa lason. Lason? Nalason ako? Huwag kang mag-alala. Natanggal na namin ang lason sa katawan mo bago pa ito kumalat. Ligtas ka na, iho. Tobias, isa ka palang manunugis. Pero hindi ka dapat pumupunta rito na mag-isa. Kung inakala mo na mahihina ang mga aswang dito, nagkakamali ka. Hindi man sila mabamangis, pero marami silang alam na pwedeng gamitin sa tao. Matatalino ang iba sa kanila.
Yan ang dahilan kung bakit muntikan ka nang mamatay sa lason. Alam mo na may mga aswang dito pero wala kang sinabi sa amin bago pa kami pumunta rito. Hindi na nakasagot pa si Leonora nang marinig nilang may mga kumakatok sa pintuan. Base sa boses ng narinig nila ay galit na galit ang nasa labas. Nako, nandito na sila, Leonora. Langis, ipahid mo sa kanya. Dali-daling pinahid ni Leonora ang kulay asul na langis. Walang nagawa si Tobias kahit na ayaw niya ang amoy nito. Halika rito. Dito ka magtago. Hindi, lalabanan ko sila. Hindi mo sila kakayanin. Sige na, halika na. Pwersahan siyang hinila ng babae. Dahil bahagya pa siyang nahihilo, ay madali siyang naipasok sa aparador ng dalaga. Binuksan ng matandang si Esang ang pinto. Agad na pumasok ang isang lalaking payat at namumutla ang muka. Medyo maangas ang tindig at boses nito. Mula sa maliit na butas sa aparador ay kita ni Tobias na mga aswang yon. Hoy, tanda! May nakapagsabi sa amin na dito dumaan ang manunugis ha. Nasaan? Ituro mo! Bakit naman kami ang tinatanong ninyo? Malay ba namin kung tinulungan niyo ang lokong yon? Eh di ba kasi dati na rin kayong may tinulungan na manunugis? Wala. Kwento-kwento lang yan. Hindi naman yan napatunayan. Walang manunugis dito. Umalis na kayo. Kasi kung hindi, isusumbong ko kayo kay Suprema. Kapag napatunayan ko na tinatago niyo ang manunugis dito, hindi kami magdadalawang isip na idamay kayo. Wala akong pakialam kahit na isa ka sa pinakamatandang aswang ng henerasyon. Inamoy-amoy pa ng lalaking si Topper ang bahay. Pero dahil sa langis na pinahid ni Leonora kay Tobias ay hindi nila naamoy ang manunugi sa aparador. Inis na umalis sa mga aswang na yon. Nang masiguro ng maglola na wala na ang mga yon ay saka na nila pinalabas si Tobias. Pero bigla na lang kinuha ni Tobias ang gunting na nasa gilid. Wala ang kanyang espada kaya yun na lamang ang kanyang dinampot. Aswang kayo? Aswang din kayo? Tobias, hayaan mo kami magpaliwanag. Paliwanag? Anong paliwanag ang sasabihin nyo? Niloko nyo ako. Pare-pareho lang kayo mga aswang na magagaling manlinlang. Nasaan ang espada ko? Tayin ko kayo. Iho, kumalma ka. Hindi kami ang mga aswang na dapat mong kalabanin. Dahil katulad niyong mga tao, ang mga aswang ay nahahati rin sa dalawang uri. May masasama at may mabubuti. Sinasabi mo bang mabubuti kayo? Tumango ang matanda. Hindi nyo ako maloloko, ano? Alam ko ang ugali ng aswang. Iisa lang kayo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, iho. Pero makinig ka sa sasabihin ko. Kilala ko ang ama mo, si Mario. Siya ang pinakamahusay na manunugis ng probinsyang ito. Minsan na rin kaming nagtago, pero wala siyang ginawa sa akin dahil alam niya hindi ako gaya ng iba. Alam kong hindi ka panipaniwala, pero ako ang nagbibigay ng impormasyon sa ama mo tungkol sa mga aswang. Noong araw bago siya mamatay, nagkausap kami. Sinabi ko sa kanya kung ilan ang mga aswang, ang mga pangalan ng mga opisyal ng aswang, mga kuta kung saan at kung ano-ano pa. Manahimik ka! Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Kaming dalawa ni Lola ang kumamot kay Mang Mario bago siya mamatay. Natamimi si Tobias sa kanyang narinig nang si Leonora na ang nagsalita. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa gunting dahil ang kanyang tatay na ang pinag-uusapan. Hindi totoo ang kumakalat sa baryo nyo na si Mang Mario ay pinatay ng mga aswang. Alam kong alam mo na hindi siya basta-basta mapapaslang ng mga aswang, Tobias. Tao ang pumaslang sa iyong ama, hindi aswang. Anong sinasabi nyo? Hindi namin alam kung bakit siya pinaslang. Pero nung sandaling pinuntahan niya kami habang naghihingalo siya, sinasabi niya sa amin na kilala niya ang mga pumatay sa kanya. Mga manunugis na hindi niya na nagawang banggitin pa ang mga pangalan. Basta habang ginagamot namin siya, sinabi niya sa amin na kapag nawala siya, bubungkalin na ng mga aswang ang sementeryong nakabaon. Nasa sementeryong yun ang mga katawan ng mga aswang na maalamat.
mga aswang na malalakas at kahit sino ay hindi yun basta-basta matatalo. Sinabi niya sa amin na hindi dapat mangyari yon dahil katapusan na ng lahat kapag nangyari ang gusto ng mga aswang. At ang masaklap pa raw nito, may mga taong nakikipagtulungan sa mga aswang. Tama na! Huwag niyo nang sirain sa akin ang kapwa ko manunugis. Hindi niyo kami mapag-aaway-away. May kinuwang kung anong papel ang matandang si Esang. Nilapag niya yon sa lamesa. Ilang araw bago siya mamatay, nakipagkita siya sa akin para kumalap ulit ng impormasyon. Bago siya umalis, binigay niya yan sa akin. Sinabi niya sa akin na kapag napahamak siya, saka ko lang daw ibigay ang papel na ito sa kanyang anak. At ikaw ang alam kong anak niya. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ko yan binasa. Kinuha ni Tobias ang papel. Pagbuklat pa lamang niya ay nakilala niya agad ang sulat kamay ng kanyang ama. Bigla niyang naalala ang sandaling naabutan niya si Mario na may sinusulat sa papel. Ganun na ganun ang papel na nakita niya noon. Kaya naman nakumbinsi siya na galing nga yun sa kanyang ama. Habang binabasa niya ang sulat, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Unti-unti niyang nabitiwan ng gunting. Marami pa siyang gustong sabihin sa amin noon pero di na niya kinaya. Ang huli na lang niyang hiniling sa amin ay dalhin siya sa ilog para doon siya malagutan. Ang ilog na madalas niyo raw puntahan noong bata ka pa. Tuluyan ang nagbagsakan ng mga luha ni Tobias sa kanyang mga nalaman. Dahil sa sulat, nalaman niya na ang sinasabing sementeryo ng mga aswang ay nasa mismong lupain ni Mario. Ang lupain na tinatayuan nila ng malawak na sakahan. Base rin sa sulat, kakamkami ng mga aswang ang sakahan at doon huhukayin ang katawan ng mga malalakas na aswang. At dahil wala na nga si Mario, nararamdaman ni Tobias na hindi na malabong mangyari ang binabalak ng mga aswang. Ang hindi lang malaman ni Tobias ay kung sino ang mga taong nakikipag-ugnayan sa mga aswang. Sino ang mga manunugis na sinasabi ni Esang. Maniwala ka sa amin, hindi kami masamang aswang. Napipilitan lang kaming mamuhay ng ganito dahil wala kaming choice. Nasaan ang espada ko? Hindi na nagdalawang isip si Esang na ibigay yon kahit na maaari silang paslangin na lang bigla ni Tobias. Huwag kang magpapadalos-dalos. Hindi lang aswang ang kalaban mo rito. Kailangan mong malaman muna kung sino ang mga traidor sa samahan ng mga manunugis. Iho, ikaw lang ang makakapigil sa binabalak ng mga kapwa naming aswang. Kaya sana, pag-isipan mong magbuti ang mga hakbang na gagawin mo. Wala pa rin po akong tiwala sa inyo. Pero maraming salamat sa mga sinabi niyo sa akin. Sige po, kailangan ko nang umalis. Tobias, sasamahan kita. Hindi na. Kaya kong lumaban mag-isa. Mapapakinabangan mo ko. Marami akong pwedeng sabihin sa iyo na kahinaan ng mga aswang. Isa pa, kailangan mo ng alalay, lalo pat dalawa ang kalaban mo rito. Tama si Leonora, iho. Kailangan mo ng makakasama. Marunong din naman makipaglaban ng apo ko. Marunong ding manggamot. Magtiwala ka sana sa akin. Gusto lang namin ni Lola na tumanaw ng utang na loob sa ama mo. Dahil mula nang buhayin niya kami, nagkaroon kami ng pagkakataon na makitang muli ang kabutihan. Huminga na lamang si Tobias. Ayaw man niya na may makakasama, pero napagtanto na lang din niya na mas maigi na rin yon. Natuto na siya sa nangyari sa kanya, na dapat hindi niya minamaliit ang mga aswang at hindi siya dapat nagpapadala sa kanyang emosyon. Sige, basta ayaw ko na magiging pabigat ha. May isa pa pala akong dapat sabihin sa iyo. Ano ho yun? Gamitin mo ang espada ng iyong ama. Yun lang ang makakapatay sa pinuno namin. Tumango na lamang si Tobias bilang pasasalamat. Isinuot na ng binata ang kanyang damit. Binalutan niya ng tela ang espada na may mga bahid pa ng dugo. Lola Esang, hindi pa rin ako 100% na naniniwala sa inyo. Kaya sa oras na lokohin niyo ko, yari sa akin tong apo ninyo. Wala namang problema sa akin. Basta, nasa sa iyo pa rin yan.
Ang gusto ko lang naman ay hindi magtagumpay ang mga masasamang aswang. Maingat na umalis si Tobias at Leonora. Walang nakakita sa kanilang aswang, kaya naman ligtas silang nakalabas ng libliban. Pasensya ka na kung hindi ko kagad sinabi sa'yo na baryo ng aswang ang lugar namin. Natatakot kasi ako na baka bigla mo na lang kaming paslangin ni Lola. Naglalakad na sila noon pauwi sa baryo nila Tobias. Wala nang katao-tao sa paligid. Ramdam na ramdam din ang katahimikan na parang nakabibingi. Alam mo na kung sino ako una pa lang? Oo. Mula doon sa nawalan ako ng malay hanggang sa makarating ka sa amin. Planado namin lahat ni Lola. Pagtangka namin yun na sabihin sa iyo ang totoo, kaso nung gabing yun, kita ko na hindi mo pa kayang umintindi dahil masakit pa sa iyo ang lahat. Ganun ba? Sige. Hindi ka nagalit? Gusto mo makita kung paano ako magalit? Huwag na. Nanahimik na ang babae sa mga sumunod na sandali. Samantala, sa halip na umuwi si Tobias sa bahay ng kanyang ama, agad siyang dumiretso sa kanilang sakahan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mga oras na yon. Kinakabahan siya. Pagkarating nila roon, tahimik na ang sakahan nila. Nakapagtataka na wala roon ang ibang mga magsasaka na dati namang nagtatrabaho para kay Mario. Nagkaroon na ng masamang kutob si Tobias. Ang unang pumasok sa isip niya, baka napahamak na si Manggarin. Meron ka bang nararamdaman na aswang na naririto? Meron. Marami sila. Doon. Tara, pumunta tayo ron. Marahan at maingat ang ginawa nilang paglapit. Malakas ang kutob ng dalaga na sa likod ng matataas na puno ay naroon ng mga aswang. Nang makarating sila roon, ay pasimple silang sumilip. Hindi inaasahan ni Tobias ang makikita niyang eksena. Maraming aswang ang nagtitipon sa bahay kubo na kung saan madalas na pinagpapahingahan ng mga magsasaka ni Mario. Pero nagsalubong ang kilay ng binata nang matanaw ang mga pamilyar na mukha na naroon. Ha? Si Manggarin? Si Elman? At ang mas nagpakulupan ng kanyang dugo ay ang kanyang stepmother na naroon din. Nakakapit sa braso ni Manggarin na parang linta. Sila ang nakikipag-ugnayan sa mga aswang? Tobias, mukhang binibenta ng ama ni Elman ang lupain ninyo sa mga aswang. Pagkamuhi agad ang nabuhay sa kalooban ng binata. Hindi niya kailanman naisip na ang mga tunay pala talaga niyang kalaban ay nasa buhay niya lang din. Naiiyak sa galit si Tobias, lalo na sa katotohanan pati ang kanyang kaibigan na si Elman ay matagal na siyang pinagmukhang tanga. Buong buhay niya, akala niya ay sincero ang pakikipagkaibigan nito sa kanya. Ang lupain pala ang matagal ng hangat na mag-ama. Tobias, gagawin natin? Pipigilan ba natin sila? Hindi. Hahayaan ko muna mangyari ang gusto nila. Mas magandang hindi nila alam na may alam na ako. Tara, umalis na tayo. Nagmamadaling umalis ang dalawa roon. Wala nang pakialam si Tobias kung naibenta na ni Manggarin ang lupain ng kanyang ama. Ang mahalaga, alam na niya ang susunod niyang gagawin. Tumungo siya sa bahay na pinagtataguan nila ni Mario ng kagamitan nila. Hinuha niya ang espada ng kanyang ama. Sa lahat ng espadang nakita niya, yun lang ang pinakamaganda para sa kanya. May disenyo yung dragon sa katawan at ang hawakan nito ay may nakaukit na pangalan ng kanyang yumauring ina. Hindi ko alam kung karapat-dapat ko bang gamitin ang espada na ito. Pero para sa kapakanan ng mas maraming tao, inararangal kong hawakan ito bilang pansamantalang akin. Tobias, kakalimutan palang sabihin ni Lola. Tingnan mo sa kabila ng hawakan, naroon na rin ang pangalan mo. Nang iikot ni Tobias ang hawakan ng espada, ay nakaukit nga roon ng kanyang pangalan. Napayak na lamang ang binata. Niyakap niya ang espada. Dapat pala, hindi ko na sinabi. Umiyak ka tuloy. Lumapit ang dalaga kay Tobias. Tinapik-tapik nito ng mahina ang balikat ng lalaki. Mahal na mahal ka ng papa mo. Nung pumunta pa siya sa amin, lagi kanyang nababanggit.
Pero bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa sementeryo ng mga aswang? Dahil ayaw kanya madamay dito. Ayaw niyang magulong buhay ang danasin mo. Sa totoo lang, ayaw nga ng papa mo na sumunod ka sa yapak niya eh. Maraming salamat sa mga impormasyon na sinabi mo sa akin. Pero dito ko na lang muna sa bahay na to. May pupuntahan lang ako. Kakausapin mo ba yung mag-ama? Tumango na lamang ang binata. Dala-dala ang espada ng kanyang ama ay naglakad siya patungo sa kinaroroonan nila Elman at Manggaring. Nang nasa tapat na siya ng bakuran, nakita niya si Elman na pasipol-sipol habang nagpapakulo ng tubig. Habang tinitingnan niya ang kaibigan niya, hindi niya pa rin maintindihan kung papaano siya nito tinraidor. Uy, Tobias! Gabi na! Anong ginagawa mo dyan? Lumapit si Elman sa kanya nang may ngiti sa muka. Normal lang ang pakikitungo nito na parang wala itong ginagawang masama. Napadaan lang ako. Gusto ko lang kayong kumustahin kung nasa maayos ba kayong kalagayan. Maayos lang naman kami ni Papa. Si Papa, nagpapahinga na sa loob. Yung lupain kaya ng tatay ko, maayos pa ba? Tila ikinagulat ni Elman ang sinabi ni Tobias. Uutal-utal itong sumagot. Ha? Yung lupain? Yan, maayos. Maayos naman yon. Kaya huwag ka mag-alala. Ngumiti na lamang si Tobias kahit na ang totoo. Gustong-gusto na niyang hatawin ng espada ang tinuring niyang kaibigan. Nagpaalam na rin siya sa kaibigan. Kumaway pa si Elman sa kanya bago siya tuluyang makalayo. Ang sunod niyang pupuntahan ay ang mga kampo ng kapwa niya manunugis. Iisa-isay niya mga iyon para malaman kung isa sa mga iyon ang pumaslang sa kanyang ama. Pagdating niya, naabutan niyang nagiinuman ang ilang manunugis. Kasama na roon ang lider ng mga manunugis na si Hernando. Tobias, napadalaw ka. Long time no see ah. Hindi sana long time no see kung dumalaw lang kayo sa burol ng tatay ko eh. Yun ba? Pasensya ka na ah. Nakatanggap kasi kami ng tip na maraming aswang sa norte kaya ayun, mas inuna namin yon. Seryoso ka ba? Isang malakas at mahusay na manunugis ang namatay, pero inuna niyo pa ang mga aswang? Yun naman ang dapat eh. Maraming inosente ang mapapahamak kapag... Biglang hinugot ni Tobias ang espada ng kanyang ama. Nanlaki ang mata ni Hernando nang mapansin na espada yun ni Mario. Tobias, anong ibig sabihin nito? Nagulat ang lahat nang makita nilang nakatutok na sa liig ng pinunong manunugis ang espada. Pagugot ka pa lang na espada, dapat alam mo na ang sagot sa tanong mo. Pero hanggang sa itutok ko sa iyo to, nagtatanga-tangahan ka pa rin? Ibaba mo yan, Tobias. Hindi yan magandang biro. Maging ang ibang manunugis doon ay nakikiusap na kay Tobias. Pero wala siyang pinapakinggan. Simpleng sagot lang naman ang gusto kong marinig sa inyo eh. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ah. Sino sa mga kasamahan natin ang pumaslang sa tatay ko? Ano ka ba? Di ba pinaslang siya ng mga aswang? Bakit mga kasamahan natin ang pinagbibin? Sumagot ka na maayos! Nagtukunan ng kaunti ang leeg ni Hernando nang ibaon pa ni Tobias ang espada. Sino sa mga nandito ang pumatay kay Papa? Sumagot ka na maayos! Kung hindi, tutuluyan na kita! Sa takot na mas bumaon pa ang talim sa lalamunan, napilitan na lamang na umamin ang matanda. Oo na. Amin na ako. Kasama ako sa pumaslang kay Mario. Pero hindi ko naman talaga gusto yun eh. Nasilaw lang ako sa pera. Agad na nag-init ang ulo ni Tobias. Humigpit ang hawak niya sa espada. Pero hinintay muna niya kung sino-sino ang mga nakasama ni Hernando. Ang mga kasama mo? Sino-sino? Si Umeng, si Jando, at si Duroy. Sila! Apat kami! Nagkukuluan ng iba nilang kasamahan sa kanilang mga nahalaman. Habang ang tatlong nabanggit naman ni Hernando ay hindi na makatingin ng diretsyo. Bakit niyo pinaslang si Papa? Dahil sa pera. Nasilaw lang kami sa pera. Sinong nag-utos sa inyo?
Si paring Garin, siya ang nag-utos sa amin. Pinapatay niya si Mario sa amin. Alam mo ba kung bakit gustong mamatay ni Mang Garin si Papa? Ha? Hindi. Ang sabi niya, naiinis siya. Gusto niyang mawala si Papa para makuha ang lupain. Ibebenta niya sa mga aswang dahil ang lupain na yon ay libingan ng mga malalakas na aswang. Dahil sa ginawa niyo, ay malalagay sa alanganin ng buong probinsya. Kapag nabuhay nila ang mga aswang doon ng sabay-sabay, katapusan na natin. Hindi mo ba naisip yon? Hindi. Kailangan ko rin kasi ng pera eh. At saka, masyadong bida-bida ang tatay mo. Nalalagay kami sa alanganin ng dahil lang sa... Nagulat ang lahat sa ginawa ni Tobias. Nakita na lang nila na sumirit na ang dugo ni Hernando sa leeg. Sa ginawa ni Tobias, natakot ang 3 pang kasama ni Hernando. Pero hindi yung pinatawad ni Tobias. Dinaplisan niya sa hitang 3 dahil may naisip siyang gawin dito. Kayong 3, hindi ko kayo tutuluyan. Pero huwag kayong umasa na mabubuhay kayo. Kayong lahat dito, kung gusto niyong maligtas sa mga kamag-anakan niyo, ay sumama kayo sa hangarin ko. Pipigilan nating mabuhay ang mga aswang na nakalibing sa lupain namin. Nakuha ni Tobias ang tiwala ng iba pang manunugis. Ginapos nilang 3 traidor na manunugis. Habang si Hernando naman ay tinakpan na nila ng dahon ng saging. Walang umalma sa pagkamatay ng kanilang pinuno dahil nakasaad sa kanilang batas na kung sino man ang magtatraidor ay bitay o kamatayan ng kapalit. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang pumutok sa kanilang baryo. Patay na ang pinuno ng mga manunugis. Pinaalam ng samahan na si Hernando ang pumatay kay Mario. Sa nangyaring yun, naging aligaga ang mag-amang Elman at Garin. Samantala, nabuo na ang plano ni Tobias. Alam na niya ang gagawin pagsapit ng gabi. Kinahapunan, pinuntahan ni Tobias si Elman. Gusto malaman ni Tobias kung ano ang nararamdaman ng mag-ama. At kagaya ng kanyang inaasahan, wala sa wisyo ang dalawa. Hindi makausap ng maayos. Bagay na ikinatuwa ni Tobias dahil nagmumukhang tanga si Elman at Mang Garin sa kanyang harapan. Mang Garin, palagay ko nakakuha ko ng hustisya. Ang saya-saya ko. Hindi ko akalain na ang totoong pumaslang sa tatay ko nasa paligid ko lang pala. Ay, ganun ba? Mabuti naman at nalaman na rin natin kung sino ang may sala. Ay nako, pambihira talaga yung si Hernando. Mabuti nga sa kanya yan. Baka sa kilos ni Mang Garin ang pagiging aligaga, pero nanatili lang si Tobias na kunwari ay walang alam. May dala po akong pagkain. Tara, kumain tayo. Kailangan po nating i-celebrate ang tagumpay na ito. Walang nagawa ang mag-ama nang pumasok na si Tobias ng kanilang bahay. Inilatag ni Tobias ang lechong manok na binili niya pa sa kabilang baryo. Siya na rin ang nagsandok ng kanin para sa dalawa. Tol, maraming salamat ha. Hindi na kami mag-uulam mamayang gabi. Walang anuman. Hindi naman na kayo ibang tao sa akin eh. Sige na, kumain na tayo. Nakangiti si Tobias sa dalawa. Wala pang ilang minuto nang kainin ni Elman at Mang Garin ang manok ay nakaramdam na rin ng pagkahilo ang dalawa. Hindi kayo ibang tao sa akin. Kaya naman gusto kong iparana sa inyo ang kakaibang sakit. Napangisi na lamang si Tobias. Walang kamalay-malay si Elman at Mang Garin sa kanilang sasapitin. Matapos ipakuha ni Tobias ang mag-ama ay pinuntahan naman niya ang ginang na si Pasita. Pinatulog niya rin yon at dinala. Pagsapit ng gabi, nagtungo na rin si Tobias at Leonora sa sakahan na pagmamay-ari ni Mang Mario. Nagtayo sila ng pansamantalang kubo sa gitna mismo ng lupain. Sa loob ng kubo ay naroon ang ibang miyembro ng manunugis. Habang sa labas naman ng kubo ay naroon si Aling Pasita, Mang Garin at Elman. Kapwa sila nakagapo sa nakabaon na kawayan. Tobias, kailangan ba natin gawin yan sa kanila? Walang kapatawaran ang ginawa nila sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo ang papas lang sa kanila eh. Ha? Hindi mo sabihin. Maya-maya, darating na ang mga aswang.
para simulan ng pagbubungkas sa mga nakabaon sa sementeryo. Yang tatlong yan ang magiging hapunan nila. Naglakad palapit si Tobias sa kinaroroonan ng tatlo. Wala siyang nararamdaman na awa sa mga yon kahit na ano pa ang sabihin nila. Tol, kawalan mo na ako rito. Napilitan lang naman ako sumama kay Papa eh. Hindi ko talaga gusto pangyari yun. Nakita kita kagabi. Kasama ka sa pagbenta ng lupain sa mga aswang. Sobrang saya mo nga nang tumanggap kayo ng pera eh. Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi mo ginusto. Kasi, tama na Elman. Hindi siya makikinig sa'yo. Tobias, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko sa tatay mo. Kahit napatayin mo ako rito, wala kang maririnig mula sa akin na sorry. Inggit na inggit ako sa tatay mo eh. Binata pa lang kami, nasa kanya na lahat ng pabor ng mga tao. Siya ang sikat, siya ang matalino at magaling. Inagaw niya sa akin ang mama mo. Lahat na lang ng dapat sa akin ay napunta sa kanya. Tama lang ang ginawa ko. Masyado na siyang pumapapil sa baryo. Siya na kinikilala ng bayani. Habang ako walang nakakakilala sa akin. Kahit na anong gawin kong pagpapakahusay sa panggagamot, wala pa rin. At lahat ng yon ay dahil sa ama mo hindi niya kasalanan kung mababang uri ka. Tapos siya hindi. Nilamon ka ng inggit mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka naging ganyan. Kaya wala kang karapatan na inagaw niya ang lahat sa'yo. Wala akong pakialam kung humingi ka ng tawad o hindi eh. Dahil mas magiging masaya pa ako kung matitikman mo ang impyerno kasama ng mga mahal mo sa buhay. Kani naman kasi, sabi ko na kasi sa iyo kagabi, pagkuha natin ng pera umalis na tayo ng baryo. Ayan tuloy ang nangyari sa atin. Isa ka pa, Pasita. Wala kang kwentang tao. Minahal ka ng tatay ko ng totoo. Pero anong ginawa mo? Niloko mo siya at kasama ka pa sa nagplano sa pagpaslang sa kanya. Napakawala mong puso! Hindi makapagsalita ang ginang. Hiyang-hiya ito at tila nawala ang angas sa muka. Maya-maya pa ay sumenyas na rin si Tobias sa isa nilang kasamahan. Nagbuhos ng isang balding dugo ng baboy sa harapan ng tatlo. Yun ay para mas madaling maamoy ng mga aswang at makalapit kina Manggarin. Tol! Ano to, Tol? Para saan to, Tol? Tultulin mo mukha mo. Hintayin nyo na lang yung mga bisita ninyo. Sabay na pumasok si Tobias at Leonora. Sa loob ng kubo sila naghintay sa pagdating ng mga aswang. Makalipas lang ang halos isang oras, naririnig na nila ang malalakas na angil mula sa kagubatan. Dahil doon, paulit-ulit na nagmamakaawa si Elman kay Tobias. Pero hindi lumabas si Tobias hanggat wala pa ang mga aswang. Maganda kayong lahat. Papunta na sila. Tumango ang ibang manunugis. Maging si Leonora ay inihanda na rin ang sarili. Hindi nagtagal, narinig na lamang nilang nagsisigaw ang tatlo sa labas. Kasabay nito ay ang mga ingay na nagmumula sa mga aswang. Hindi nakatiis si Tobias. Lumabas na rin siya ng kubo. Nadatnan niyang sinisimulan ng lapain ng tatlo. Mabuti na lang ay natigil agad ang mga yon nang makita si Tobias. Hindi malaman ni Tobias kung bakit niya yun ginawa. Kung tutuusin, dapat ay wala na siyang pakialam na mamatay sina Elman. Pero nakakaramdam siya ng inis dahil kahit nakamuhi-muhi ang kasalanan nila, hindi kaya ni Tobias na pantayan ang kasamaan ng mga yon. Para bang may nagsasabi sa kanyang puso na mali na ipakain niya sa mga aswang sila Manggarin. Ganon din ang tatlong manunugis na traidor, na siya namang nasa kabilang banda ng kubo at nakatali rin. Agad na naglayuan ang mga aswang. Walang namatay sa mga nakagapos, sa halip prinotektahan pa nila ang mga yon. Tol, maraming salamat. Pero bakit mo kami niligtas? Hindi ko kayo niligtas. Batas ng tao ang bahala na sa inyo. Mga kasama, pakawalan niyo sila. Bahala na sila kung paano nila ililigtas sa mga sarili nila. Natamimi si Manggarin sa narinig niya. Samantala, nagsimula na rin ang sagupaan. Bawat isa kina Tobias ay ipinaglaban ng lupain na yon. Hindi yun maaaring mapunta sa mga aswang. Dahil kapag nagkataon,
magtatagumpay ang mga aswang na ibalik ang mga mababangis na kalahi nila. Habang nagkakagulo, nakita ni Tobias ang sinasabing pinuno ng mga aswang. Yun lamang ang nag-iisang may pakpak sa mga yon. Tumakbo si Tobias patungo sa kinaroroonan ng pinunong aswang. Hindi siya nagdalawang isip na atakihin ito, pero bigla na lang itong lumipad sa itaas. Sandali itong nawala. Mga ilang sandali lang, may lumipad ng aswang na nasa likuran niya. Tinamaan si Tobias ng kalmot nito. Mahaba ang kuko ng aswang kaya agad na dumugo ang kanyang likuran. Wisit, mukhang mahihirapan ako sa isang to. Kailangan kong unahin ng niya. Pinagandaan ni Tobias ang sunod na atake ng aswang na yon. Sandali niyang tiningnan ng mga kasama. Kampante siyang hindi nadedehado ang mga manunugis. Kaya naman tinuon na lamang niya ang atensyon sa kalaban. Nagulat na lang si Tobias nang biglang lumitaw sa dilim ang pinunong aswang. Tangkang kakalmutin siya nito ng mahabang kuko nang biglang sumulpot si Leonora. Hinila siya nito. Ang kaso nga lang, si Leonora ang tinamaan ng kalmot. Malalim ang hiwa ng babae sa tagiliran hanggang sa bewang. Bakit mo ginawa yun? Huwag mo akong intindihin. Kaya ko ang ganitong sugat. Kung ikaw ang tinamaan nito, patay ka na. Mabilis ang kalaban mo. Dalhin mo siya sa gubat dahil mahihirapan siyang lumipad doon. Bilis! Kami nang bahala sa mga aswang na nandito. Tumakbo si Tobias papasok sa kagubatan. Epektibo naman yon dahil sinundan siya ng pinunong aswang. Lumugar si Tobias sa maraming puno. Kahit madilim ay naging bentahe yun sa kanya. Dahil kasi sa mga puno, naririnig na niya ang kilos ng aswang. Hinawakan niya ng mahigpit ang espada ng kanyang ama. Humugot siya ng malalim na paghinga para magkaroon ng maayos na konsentrasyon. Ilang sandali lang, naramdaman na lang niya na nasa likuran na niya ang aswang. Agad na umilag si Tobias. Nataga niya yun sa pakpak. Dahilan para bumagsak ang aswang sa damuhan. Hindi kayo magtatagumpay sa plano ninyo! Tinaga ni Tobias ang pinunong aswang pero kahit sugatan na ang isang pakpak nito ay nakailag pa rin. Nagawa pa nga nitong makaatake na nagdulot ng sugat naman sa mukha ni Tobias. Masyado kang maligalig ha! Eto pa! Tinamaan niya ulit yon, pero sa pagkakataon na yon ay ang kabilang pakpak naman ang nadali niya. Sinamantala na ni Tobias ang pagkakataon. Sinundan niya pa ng isa pang taga. Hindi na nakailag ang aswang. Sinalo nito ang taga ni Tobias sa kaliwang balikat. Umangil ng umangil ang pinunong aswang. Sinubukan pa nitong lumaban pero sa puntong yon ay hinang-hina na rin ito. Nang tuluyan na itong bumagsak ay inakala ni Tobias na patay na nga yun. Hanggang dito na lang kayo. Mahinang nilalang. Tumalikod na si Tobias nang mapansing hindi na gumagalaw ang aswang. Pero ang hindi niya alam ay nagkukunwari lang pala yun. Bigla itong bumangon ulit. Masumaba na ang mga kuko nito na parang isang kutsilyo. Nasa aktong itatarak ng aswang ang mga kuko sa likuran ni Tobias pero pagharap niya ay naroon na si Elman. Ito ang sumalo ng dapat ay para kay Tobias. Agad na sinalo ni Tobias ang pabagsak na si Elman at pinukol naman ng espada ang pinunong aswang. Tinamaan yun sa ulo na naging dahilan ng tuluyan nitong pagkamatay. Elman! Mas mahalaga sa akin ang buhay mo kaysa sa buhay ko, Tol. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Hindi ko yun deserve. Pero gusto kong malaman mo na may parte ng buhay ko na totoong tinuring kitang kapatid. Elman! Uy! Tata! Ang ginawa yun! Tuluyan ng bumitaw ang binata sa kamay ni Tobias. Kahit anong gawin pag-alog ni Tobias sa kaibigan, ay hindi na rin yon tumutugon pa sa kanya. Sa puntong yon, para pang nabura na ang lahat ng galit ni Tobias kay Elman. Pansamantala niyang nakalimutan ang kasalanan nito.
Ang tanging tumatakbo lang sa isipan niya ay sana magkaroon ng pagkakataong makabawi si Elman sa kanya. Pero kahit ilang sana pa ang sabihin niya, batid niyang hindi na yon mangyayari pa. Hagulgol ang ginawa niya. Bitbit niya ang katawan ng kaibigan at naglakad pabalik sa sakahan. Pagdating niya roon, natalo na ng mga manunugis ang aswang. Agad namang lumapit si Manggarin para kunin ang wala ng buhay na anak. Yan ang epekto ng kasakaman mo, Manggarin. Humagulgol ng iyak ang matandang lalaki. Napailing na lang din si Tobias. Sa parehong gabi, tinipon nila ang mga bangkay ng aswang. Sinunog nila yon sa iisang lugar. Pagkatapos, binungkal na nila ang sakahan. Tumambad sa kanila ang mga puntod na hinihinalang malalakas na aswang. Para hindi na yun mabuhay pa ng ibang aswang, pinagsama-sama nila ang mga buto sa isang drum. Sinilaban din nila ng apoy. Nagtagumpay si Tobias sa hangarin na mapigil ang mga aswang sa masamang layunin. Kinabukasan din naman, kusang sumuko si Manggarin at pasita sa mga pulis. Inamin ng mga ito ang pagpaslang kay Mario na ama ni Tobias. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa baryong yon nang pumutok ang balitang nanalo sila sa laban. Ganun pa man, hindi pa rin maiwasan ni Tobias na manghinayang sa mga buhay na nawala. Lola Esang, Leonora, maraming salamat sa mga sandaling inasikaso niyo ang tatay ko. Maraming salamat din sa tulong niyo sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Kung makapagsalita ka naman, parang namamaalam ka na. Giging abala na kasi ako eh. Dadayo na ako sa iba't ibang probinsya para ubusin pa ang mga natitirang aswang. Masaya kami para sa iyo. Alam ko rin na proud sa iyo ang papa mo. Huwag ka mag-alala, iho. Palagi lang kaming nandito para tulungan ka. Para sa kapayapaan ng lahat. Maraming salamat po, Lola Esang. O sige po, mauna na po ako. Kumaway na lamang si Tobias sa maglola. Bit-bit ang kanyang espada, handang-handa na siyang maglakbay para simulan ng ubusin ang mga aswang sa buong Pilipinas. Wakas.